Aalis na ako anak. Alagaan mo ang sarili mo ha. Bili ni Melanie. Tumango naman si Shane sa kanyang ina at sinabihan na mag-iingat sa biyahe at pati na rin sa trabaho. Kasalukuyan siyang nag-aaral sa kolehiyo ng Business Administration. First year college na siya. At third year high school naman ang kanyang nakababatang kapatid na si Sunshine. Kailangan mamasukan bilang kasambahay ang kanyang ina para siya ay makapag-aral. Scholar naman si Shane, pero kalahati lang ng tuition fee niya ang libre. Kailangan na ring makapag-ipon para sa pagpapaaral kay Sunshine. Wala na rin kasi siyang ama. Namatay sa sakit sa baga. Palagi kasing naninigarilyo na madalas na pagtalunan nila ng kanyang ina. Inihatid na ni Shane ang ina sa labas at pumara ng tricycle patungo sa bayan. Magiging katulong ito ng mag-asawang Alex at Angie de la Cruz. Ang mga ito ay mga negosyante. Maraming nagsasabi na mahigpit daw ang babae. Nang mamaltrato at nananakit ng kasambahay, pero hindi nakinig ang kanyang ina. Sinabi na baka chismis lamang iyon para siraan itong si Angie. Hindi kasi mahilig makinig sa chismis ang kanyang ina. Matapos maligo, nagbihis na nga si Shane para pumasok sa universidad. Nauna na si Sunshine kanina. Lumipas ang ilang linggo, hindi tumawag si Melanie. Nagtataka naman si Shane dahil may cellphone naman ang kanyang ina. Sinabi naman ni Sunshine na baka busy lamang ang kanilang ina. Kapag hindi pa siya tumawag next week, pupuntahan ko na siya. Imposible naman na hindi niya mahawakan man lamang ang cellphone niya. Nagtataka niyang sabi. Kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa kanyang isipan. Pero sana mali ang bagay na yon. Lumipas ang 2 linggo. Wala pa ring natatanggap na tawag si Shane sa kanyang ina. Nag-aalala na silang magkapatid. Kaya't nagpa siyang puntahan ang ina sa pinagtatrabahuan nito. Habang sakay ng tricycle, naroon ang kaba sa kanyang dibdib. Minsan kasi kahit pigilan nila ang ina sa mga desisyon nito, ay wala naman silang magawa dahil kapag nagdesisyon ito, ay gagawin talaga nito. Bumaba na nga siya ng tricycle matapos magbayad sa driver. Lumapit siya sa doorbell at pinindot iyon. Ilang sandali pa, bumukas ang gate at kaagad niyang niyakap ang kanyang ina. Nay, kamusta kayo? Nag-aalala na kami ni Sunshine sa inyo. Bakit hindi man lamang kayo tumawag o nagte-text man lamang? Nag-aalala lang sabi ni Shane. Hindi nakaimik si Melanie. Pansin ni Shane na pumayat ang ginang. Pumayat kayo, Nay. Lagi pa kayong nalilipasan ng gutom? Madami pa kayong ginagawa? Tanong ulit ni Shane. Medyo nag-diet lang ako, anak. Ayos lang ako dito. Huwag mo akong alalahanin. Kamusta kayo ng kapatid mo, anak? Sa katapusan na ako magpapadala ha. Hindi pa kasi ako pwedeng umuwi ngayon eh. Dahil marami pa akong ginagawa. Paliwanag naman ni Melanie. Tinanong niya ulit kung bakit hindi tumatawag sa kanila ang kanilang ina. Ang paliwanag naman ni Melanie na busy lamang siya at minsan ay nakakatulog dahil sa sobrang pagod. Pero bakit parang pakiramdam ni Shane ay nagsisinungaling ang kanyang ina. Sasagot na sana si Shane, pero narinig niya ang boses ni Mrs. Angie de la Cruz. Melanie? Sino yan? May pinapagawa pa ako sa'yo ah. Galit na sigaw nito. Biglang nataranta si Melanie. Anak, umalis ka na. Baka makita ka ni Ma'am Angie. Umiling si Shane at sinabi na kakausapin niya si Angie. Nang makita siya ng ginang, tinanong nito sa kanyang ina kung sino siya. Kaagad naman siyang nagpakilala rito. Tumangu-tangu lamang ang babae. Kinakamusta ko lang po si nanay. Kamusta naman po siya rito, ma'am? Tanong ni Shane. Ayos naman siya. Hindi mo na makakauwi ang nanay mo dahil marami siyang ginagawa. Siya rin kasi ang nagbabantay sa mga bata. Tapos pag uwi ay marami pa siyang ginagawa. Huwag kang mag-alala. Malaki ang sahod ng iyong ina. Nakangiting sabi ni Angie. Tumangu-tangu na lamang si Shane at nagpaalam na. Isang buwan ang lumipas at ganoon pa rin ang nangyari. Walang paramdam ang kanyang ina. Hanggang isang araw ay nakatanggap si Shane ng text message galing kay Melanie
at sinabing sinasaktan at minamaltrato siya. Lumakas ang kabog ng dibdib niya dahil sa sobrang kaba. Nagpunta siya sa police station at tumingi ng tulong roon. Mabuti na lamang at umaksyon kaagad ang mga ito. Kaagad silang pinagbuksan ng gate ni Angie matapos na mag-doorbell ng isang pulis. Narito kami para makita at makausap si Ginang Melanie. Nakatanggap ng text message ang kanyang anak na si Shane na minamaltrato niyo raw siya. Sabi ni P.O. Juan Enriquez. Nagsalubong ang kilay ng ginang. Pumasok ito sa loob ng bahay at paglabas kasama na nito si Melanie. Hindi maiwasang maawa ni Shane sa ina. Sobra ang ipinit nito. Lumapit siya sa ina at kinamusta. Hindi ko siya minamaltrato. Hindi siya kumakain. Maayos ang pakikisama ko sa kanya. Pagdadahilan ni Angie, tinignan niya ng masama ang babae. Pagkita na lang tayo sa korte. Kakasuhan kita. Galit na sabi ni Shane. Natawa naman si Angie at sinabi na ano ang karapatan na kasuhan siya. Pera nga daw wala siya. Umalis na sila roon. Gagawa na lamang siya ng paraan. Kakausap siya ng mga public attorney na tutulong sa kanyang kaso. Pagdating nila ng bahay, doon ikinuwento ni Melanie ang lahat ng pinagdaanan niya rito. Hindi raw siya pinapakain hanggat hindi natatapos ang trabaho niya. Kaya't madalas ay nalilipasan siya ng gutom. Nagka-ulcer na nga ako, anak. Minsan sumasakit ang tiyan ko. Pero pinipilit ko na lamang para makapagtrabaho ako. Mabuti na lang at umalis na si Ma'am Angie noon. Kaya't hinanap ko ang cellphone at humingi ng tulong sa'yo. Patawarin mo ako, anak, ha? Kung sana noong pinuntahan mo ko, ay sinabi ko na ang lahat. Kaso natatakot ako sa pwedeng gawin ni Ma'am Angie. Mahabang paliwanag ni Melanie. Hindi napigilang maluha ni Shane sa sinapit ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim at hinawakan ng kamay ng ina. Nangako na gagawin ng lahat para lamang mabigyan ng hustisya ang ginawa sa kanya. Ngunit umiling si Melanie. Mahirap ang gagawin niya. Mayaman si Angie de la Cruz at tiyak na idadaan lamang dito sa pera ang lahat ng ikakaso sa kanya. Alam naman niyon ni Shane, pero susubok pa rin siya. May iba naman siguro na hindi nadadaan sa pera. Mabuti na lamang at may nahanap siyang public attorney. Nangako naman si Attorney Morales na tutulungan siya nito. Pag uwi ay binalita niya iyon sa kanyang ina. Nay, may nahanap na po akong public attorney. Magtiwala kayo. Mapapakulong natin si Angie de la Cruz. Determinadong sabi ni Shane. Ngumiti na lamang si Melanie. Nagluluto ito ng pagkain nila dahil wala ng trabaho ang kanyang ina. Napilitan si Shane na huminto na muna sa pag-aaral. Saka na lamang kapag naging maayos na ang lahat. Nagbabalak siyang maging working student. Napahawak si Melanie sa tiyan nito. Aray ko, masakit ang tiyan ko, anak. Daing ni Melanie habang hawak-hawak ang tiyan nito. Kaagad niyang inalalayan ng kanyang ina patungo sa silid nito. Naiiyak si Shane dahil namimilipit ito sa sakit. Kaagad rin niyang pinainom ang kanyang ina ng herbal drinks para kahit papaano ay humupa ang pananakit ng tiyan nito. Ilang sandali lang ay pumuti na nga ang lagay nito. Huminga siya ng malalim. Tinawagan ni Shane si Attorney Morales kung kamusta ang kaso at kung kailan ang hearing. Ito na kasi ang nag-aasikaso sa kaso dahil kailangan siya ng kanyang ina. Tatawag na lamang ito para balitaan siya o kung kailangan siya. Halos mabitawan niya ang kanyang cellphone nang sabihin ni Attorney Morales na hindi na siya matutulungan nito dahil mukhang alanganin ang isinampa niyang kaso. Mukhang mahirapan silang ilaban niyon. Umiling-iling si Shane. Nakiusap siya na gawa nito iyon ng paraan. Ngunit wala talaga at pinatay na ang tawag. Sinubukan niyang tawagan ito pero hindi niya na makontak. Huminga siya ng malalim at nang hinang napaupo sa kama. Tinignan ng kanyang ina na mahimbing na natutulog. Anong gagawin ko ngayon? Tanong niya sa sarili. Nang mga sumunod na araw, sinubukan niyang humingi ng tulong sa mga pulis pero hindi raw siya matutulungan ng mga ito. Malakas ang pakiramdam niya na may kinalaman si Angie de la Cruz para hindi umusad ang kaso.
Kaya ganoon na lamang ang tapang nito na ibigay sa kanila ang kanyang ina. Pero hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang hustisya para sa kanyang minamahal na ina. Isang araw, habang naglalakad siya sa daan dahil maghahanap siya ng trabaho, may narinig siyang sumisigaw na babae. Yung pitaka ko kinuha ng magnanakaw. Napatingin siya sa lalaking humahangos na tumatakbo papalapit sa kanya. Mabilis niyang hinarangan ng lalaki. Akmang iiwas ito, pero naging mabilis ang kilos niya. Sinikmuraan niya ito dahilan para mapaupo at mabitawan ng bag na hawak. Tinadyakan niya pa ito. Kahit papaano, may natutunan siyang self-defense noong nasa high school siya. May kaibigan kasi siyang nagtuturo noon at ngayon ay nasa ibang bansa na. Mabuti na lamang at tinulungan siya ng mga nakakita sa kanya. Ibinigay niya sa babae ang bag. Maraming salamat ha. Halika, kain na muna tayo bilang ganti ko sa pagtulong mo sa akin. Narito kasi sa bag ko ang mga mahalagang card ko at IDs. Alok ng babae. Saktong kumakalam na ang sikmura ni Shane na ikinatawa naman niya. Hindi pa kasi siya nag-aagahan. Yung niluto niyang agahan ay para lamang sa kapatid niya at pati na rin sa kanyang ina. Tumango siya at nagtungo sila sa malapit na restaurant at nag-order ng pagkain. Saan ka sana pupunta, miss? Ako nga pala si Beatrice. Ikaw? Tanong ng babae matapos kunin ng waiter ang order nila. Shane po ang pangalan ko, ma'am. Maghahanap po kasi ako ng trabaho. Kailangan ko kasi ng trabaho ngayon, lalo na at may sakit po ang ina ko dahil sa pagmamaltrato sa kanya ng dati niyang boss. Pagkukwento ni Shane, hindi niya napigilan ng sarili. Sabi nila, masarap daw magsabi ng problema sa hindi ka kilala. Kumunot ang noo nito. Tinanong kung sino ang nagmaltrato sa kanyang ina. Si Mrs. Angie de la Cruz po. Dahil sa subsob sa trabaho si nanay, nalilipasan na siya ng gutom. Baka nga isinisingit lang nito ang pagkain eh. Wala namang masama kung maghapon siyang magtrabaho. Pero wag naman sana siyang apusuhin ni Ma'am Angie. Health is wealth po, hindi po ba? Gusto ko siyang sampahan ng kaso. Dahil sa kanyang ginawa, nagkasakit si nanay at may iba pang mga sakit na lumabas nang dahil sa nangyari. Paliwanag ni Shane. Sinabi niya rin na umatras ang abogado na gustong tumulong sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, pero malakas ang kutob niya na may kinalaman roon si Angie. Kaya hindi niya alam kung saan siya hihingi ng tulong. Nagulat si Shane nang biglang hawakan ni Beatrice ang kanyang kamay. Gusto mo bang tulungan kita? Attorney ako. Nag-aaral ka pa ba? Tanong ni Beatrice. Umiling naman siya. Huminto po ako sa pag-aaral dahil nawalan po ng trabaho si nanay. Bale yung kapatid ko na bunso po ang nag-aaral ngayon. Nasa high school na po siya. Paliwanag ni Shane. Tumangutang-una lamang ang babae. Sinabi na tutulungan siya nito pero bago iyon, kailangan nilang mapabagsak muna si Angie. Kapag malawak ang koneksyon lalo na ang pera, ay madali lamang mababaliktad ang hustisya. Iyon ang unang gagawin nila para maramdaman nito ang paghihiganti niya. Pagkatapos nilang kumain, sinabi ni Beatrice na tatawagan na lamang raw siya para mapag-usapan ang patungkol sa plano. May kakausapin pa raw na importanteng tao na tutulong sa kanila. Tatawag na lamang daw sa kanya ang babae. Lapis-lapis naman ang pasasalamat niya kay Beatrice. Hindi na muna niya sasabihin sa ina ang nalaman. Susurpresahin niya ito kapag tumawag si Beatrice. Nakahanap ng trabaho si Shane bilang isang cashier sa isang convenience store. Isang linggo ang lumipas, nakatanggap siya ng tawag mula kay Beatrice. Pinapapunta siya nito sa restaurant kung saan sila kumain noon. Pagkatapos ng trabaho, excited na nagtungo roon si Shane. Pagdating roon, naghintay pa siya ng 10 minuto bago dumating si Beatrice. Shane, may magandang balita ako sa'yo. Matutulungan ka na ni Dad. Masayang pagbabalita ni Beatrice. Nalaman ni Shane na isang CEO ang ama ng babae. Nagtaka si Shane dahil bakit abogado si Beatrice, pero negosyante ang ama nito. Hindi ba't dapat ay negosyante rin ito? Natawa ng mahina si Beatrice
at sinabi na hindi nito gustong sundan ang yapak ng ama. Bata pa lamang ang babae ay pangarap na nitong makatulong sa mga taong nangangailangan ng hustisya. Hindi maiwasang humanga ni Shane kay Beatrice. Sana ay kagaya niyo rin po ang iba na hindi nababayaran ng mayayaman na nakagawa ng kasalanan. Komento ni Shane. Ngumiti lamang ito at nagbiro na hindi na raw nito kailangan ng pera dahil mayaman ang ama niya. Natawa rin siya. Ipinaliwanag ni Beatrice ang balak nito. Noong una ay parang ayaw niya, pero kinumbinsi siya nito na iyon ang mas mabuting plano para matuto si Angie at hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa pera. Tinanong ni Beatrice kung saan nagtatrabaho si Shane. Gusto mo bang maging personal assistant ko? Mas maganda kasi na mas mataas ang sahod mo para matustusan ang pangangailangan nyo at ang maintenance at follow-up check-up ng nanay mo. Tama ako, hindi ba? Tanong ni Beatrice. Umiling naman si Shane. Ayaw niyang abusuhin ang kabaitan nito. Sinabi niya na sapat na matulungan siya nito para makasuhan si Angie. Ngunit ipinilit nito iyon at sinabi na mag-aaral siya para matutunan niya ang mga ginagawa ng isang attorney's personal assistant. Makakapag-aral pa siya at matutulungan pa niya ang kanyang pamilya. Tumulo ang luha ni Shane sa sinabing iyon ni Beatrice. Maraming salamat po. Akala ko ay wala ng pag-asa na mabigyan ng katarungan ang ginawa ni Mrs. De La Cruz sa aking ina. Isang araw, nagtagpo tayo. Salamat sa itaas dahil dininig niya ang dalangin ko. Emosyonal na sabi ni Shane. Hinawakan ni Beatrice ang kanyang kamay. Marahil, kaya tayo pinagtagpo ng Diyos ay dahil parehas tayo ng ipinaglalaban. Masaya ako na matutulungan kita. Nakangiti nitong sabi. Muli, nagpasalamat siya. Kumain muna sila at nagkwentuhan hanggang sa nagpaalam na nga siya. Nagulat siya nang sabihin ni Beatrice na gusto nitong makita ang kanyang ina. Sumang-ayon naman siya. Gamit ang sasakyan ng abogado, ay pumunta nga sila sa bahay nila Shane. Nang makarating, dumiretso si Shane sa kusina kung saan naroon ang kanyang ina na nagluluto ng kanilang hapunan. Oh anak, nariyan ka na pala. May kasama ka pala? Tanong nito. Lumapit si Beatrice at nagmano sa kanyang ina. Bata pa ang babae, mga nasa 35 anyos pataas pa lamang. May isang anak ito. Hiwalay sa dating kasintahan na isang abogado rin. Binati naman ni Beatrice si Melanie. At nagpakilalang isang abogado. Gulat na napatitig ang ginang sa babae. Siya po ang tutulong sa atin para makamit niyo po ang hustisya. Hanggat may buhay, may pag-asa. Puno ng kampiyansang sabi ni Shane sa ina. Nitong mga nakaraang araw kasi, ay parang nawalan na ng pag-asa si Melanie. Tumulo ang luha ni Melanie. Niyakap naman ni Beatrice ang ginang at hinagod-hagod ang likod nito. Nagkwentuhan muna ang dalawa bago nagpasya ang abogado na umalis na. Ngayon ang araw na magkikita sina Shane at ang ama ni Beatrice. Nalula siya sa laki ng kumpanya. Hapon niyon at maaga ang out niya. Kaya naman sinundo siya ng babae. Sumakay sila sa elevator, patungong penthouse kung saan doon namamalagi ang ama ni Beatrice kapag ginagabi sa opisina. Pagkarating roon, nakita ni Shane ng isang ginang at ginoo na marahil ay mga magulang ng babae. Napatingin sa kanila ang mga iyon. Lumapit siya sa mag-asawa at nagmano. Naupo sila ni Beatrice sa sopa na naroon. Nag-excuse sandali si Gina, ang ina ni Beatrice. Nakukuha lang daw ng merienda. So, ikaw pala si Shane? Tanong ni Rodolfo, ang ama ni Beatrice. Tumango naman siya. Bumalik si Gina at inilapag ang isang tray na naglalaman ng cake at pati na rin juice sa glass desk. Nang maihain niyon ng ginang, naupo na ito sa tabi ni Rodolfo. Nabanggit sa akin ni Beatrice ang nangyari sa iyong ina. Nalulungkot ako roon, iha. Kaya handa kitang tulungan. Mas maganda sana kung kakasuhan na kaagad si Mrs. De La Cruz. Pero gusto ng dalaga ko na turuan sila ng leksyon. Pahayag ka roon, tama? Tanong ni Rodolfo. Tumango naman si Shane. Gusto niyang turuan ng leksyon si Angie. Pero hindi naman nila pababagsakin ng tuluyan ng kumpanya nito.
Kapag nagsisi at handang panagutan ni Angie ang mga ginawa, babalik ulit sa dati ang lahat. Napag-usapan nila na kukuntsabahay ni Rodolfo ang mga kilalang investor ng mga ito at aalis na ang mga ito bilang investor ng kumpanya ng mag-asawang De La Cruz. Hindi na sinabi yun ni Shane sa ina dahil tsak natutol ito sa gagawin niya. Nangako si Rodolfo na within this week ay unti-unti nang babagsak ang mga ito. Muli ay nagpapasalamat siya. Nagsimula na ring mag-aral si Shane para makapagtrabaho na siya. 2 years lang naman yon. 3 beses sa loob ng 1 linggo ang pasok niya. Kaya yung natitirang 3 araw, nagtatrabaho siya kay Beatrice. Tinuturuan siya ng mga basic para naman hindi siya mahirapan pa. Kamusta na po pala yung plano? Tanong ni Shane. Ayun, 2 na si investor ang umalis. Sooner, mahihirapan na sila. Gagawin ko ang mga susunod mong plano para matapos na. Nakausap ko kasi ang asawa ni Angie at sinabi na pinapasuko na raw ang asawa, kaso matigas ang ulo nito. May 2 silang anak. At alam ko na maapektuhan sila. Pero kailangan niyang panagutan ang ginawa niya sa iyong ina. Mahabang paliwanag ni Beatrice. Napatango-tango na lamang si Shane. Naaawa siya sa mga bata, pero sana naisip yun ni Angie bago ginawa ang pananakit at pagtrato ng hindi tama sa kanyang ina. Hindi kasi nila pwedeng patagalin ang plano dahil malaki ang epekto roon sa kumpanya. Lalo na't wala namang kasalanan si Mr. De La Cruz at kawawa ang mga bata kung sakali. Kahit ganoon ang plano nila, iniisip pa rin nila ang kapakanan ng mga taong masasagasaan nila. Lumipas pa ang mga araw at nalaman ni Shane na unti-unti nang bumabagsak ang sales ng kumpanya ng mga ito. Handa ka na ba? Handa ka na bang ipamukha sa kanya kung sino ang inapi niya? Tanong ni Beatrice habang nasa opisina siya ng babae. Nagliligpit siya noon. Nabanggit niya na kasi na handa na siyang harapin si Angie De La Cruz para matapos na. Ayaw naman niyang tuluyang bumagsak ang kumpanya. Si Shane lang ang hinihintay. Tumango siya. Opo, handa na po ko. Guilty rin ako sa mga pinagkakagawa ko, pero kailangan gawin para sa aking nanay. Ngumiti si Beatrice. Hanga ang babae sa kabutihan niya. Kinabukasan, naganda na si Shane. Pero kinakabahan pa rin siya. Niyakap niya ang ina at sinabing magiging maayos na ang lahat. Nagpasalamat ito sa mga ginawa niya. Sinabi niya na lamang sa ina na mapapasuko na nila si Angie. Kahit papaano ay bumubuti na ang pakiramdam nito. Salamat sa tulong ni Atty. Beatrice. Lumabas na siya nang marinig ang ugong ng mga sasakyan. Lumabas na siya nang marinig ang ugong ng sasakyan ng abogado sa labas ng bahay. Nagpaalam na siya sa kanyang ina at sumakay ng sasakyan. Ewan ko na lang kung hindi halikan ni Angie ang paa mo para maging maayos ang kumpanya. Natatawang sabi ni Beatrice. Huminga ng malalim si Shane nang huminto sila sa tapat ng bahay ng pamilya De La Cruz. Huwag kang kabahan, Shane. Kaya mo yan. Nandito ako. Pagpapalakas ng loob ni Beatrice sa kanya, sabay silang lumabas ng sasakyan at pinindot niya ang doorbell. Ilang sandali lang, binuksan na nga iyon ni Angie. Hindi maiwasang maawa ni Shane sa itsura nito. Nanlalalim ang mga eye bags at parang pumayat. Napaawang na lamang ang labi at namilog ang mga mata ni Angie nang siya ay makita nito. Tinanong ni Angie kung siya yung anak ni Melanie. Tumango siya. Napatingin ito sa kasama niya. Gulat rin itong napatitig kay Beatrice. Natawa tuloy ang abogado sa itsura ni Angie. Kilala si Beatrice na anak ni Rodolfo at masigit na kilala bilang isang magaling na abogada ng lungsod at bayan. Mukhang nagulat ka ata, Mrs. De La Cruz. Nang aasar na tanong ni Beatrice. Tinanong ni Angie kung bakit magkasama silang dalawa. Naglakad papalapit si Beatrice kay Angie. Matangkad ang abogada, kaya tiningala pa ito ni Mrs. De La Cruz.
Sabihin na lang natin na nandito ako para tulungan ng isang ginang na minaltrato ng amo. Totoo nga ang chismis patungkol sa'yo. Ito na siguro ang karma mo. Natatawa ang sabi ni Beatrice. Umiyak si Angie at sinabing nagsisisi ito sa mga nagawang pagkakamali kay Melanie. Nakarma daw dahil unti-unting umaalis ang kanilang mga investors na hindi nito alam kung bakit. Kung may babalik niya lamang ang nakaraan, sana hindi na lamang ginawa iyon ni Angie. Naging kampante siya. Tinanong pa ito ni Beatrice na alam na daw ba nito ang salitang karma? Lumuhod si Angie sa kanya at humingi ng tawad sa mga nangyari. Malakas ang katob nito na may kinalaman sila sa mga nangyari. Lalo na't alam ng babae na isang sikat na businessman ang ama ni Beatrice. Oo, kami nga. Gusto naming matuto ka, Angie. Kung tutuusin nga, mabait pa si Shane. Dahil kapag sumuko ka sa ginawa mong mali, may babalik ang mga investors ng kumpanya mo. Pero kung magmamatigas ka, pasensyaan na lamang tayo. Kung tuluyan ng babagsak ang negosyo nyo, mamili ka. Susuko ka para may salba ang kumpanya nyo o magmamatigas ka pero tuluyang babagsak ang kumpanya nyo. Isipin mo, may pamilya ka. May diin na sabi ni Beatrice. Muling naiyak si Angie. Paano na ang kanyang dalawang anak kung susuko siya? Lalaki ang mga ito na walang ina. Sinabi naman ni Shane na sana ay naisip nito iyon noon. Ang batas ay batas. Walang nagawa si Angie kung hindi ang sumang-ayon. Huwag kang mag-alala. Mapapiyansahan ka rin, pero hindi pa sa ngayon. Kailangan mong pagdusahan ang ginawa mo. Hindi porket mahirap ay aapusuin mo na. Pare-parehas lang tayong tao. Makahulugan na sabi ni Beatrice. Huwag daw magtatangkang baliktarin sila. Humingi ng tawad si Angie kay Shane. Naaawa siya pero gagawin niya ito para sa kanyang ina na nagdusa dahil rito. Ilang araw ang lumipas. May mga hearing pang naganap para malaman ang side ng bawat isa. Nahatulan na guilty si Angie dahil sa kusang pag-amin nito sa kasalanan. Nalulungkot si Shane kaya naman nagpasya siyang hindi na patagalin pa ang pagkakakulong nito. Maayos na ang lagay ng kanyang ina. Umiiyak rin ang asawa at mga anak ni Angie. Mas minabuti na ring mag-homeschool ang mga bata. Baka sakaling mabuli pa ang mga ito ng mga kaklase. Anong pakaramdam ngayon na nakuha mo na ang hustisya na gusto mong mangyari? Tanong ni Beatrice nang nasa loob na sila ng sasakyan, pabalik sa opisina ng babae. Na-meet na rin niya ang nag-iisa nitong anak na babae na 13 taong gulang na. Masaya po dahil nabigyan ng hustisya, pero at the same time, naaawa ko sa mga bata dahil mahirap na lumaki na walang ina na gumagabay sa kanila. Tugon ni Shane. Tinanong ni Beatrice kung ano ang balak niya. Huminga siya ng malalim at sinabing pag-iisipan na muna niya, gaya ng kanyang ipinangako. Bumalik ang mga investors ng kumpanya ni Mr. De La Cruz. Labis-labis ang pasasalamat nito. Nagpatuloy sa pag-aaral si Shane pero gusto niyang maging kagaya ni Beatrice na isang attorney. Pero wala siyang pera pang tustos sa pag-aaral. Ganoon na lamang ang tuwa niya nang sabihin ni Beatrice na handa itong paaralin siya. Hindi na siya magpapakipot pa. Gusto niya yon. Babawi na lamang siya kapag graduate na siya. Pangako po, kapag nakagraduate ako ay tutumbasan ko ang lahat ng kabutihan niyo sa akin, Ma'am Beatrice. Mag-aaral ako ng mabuti para hindi masayang ang ibinabayad niyo na tuition fee. Pangako ni Shane sa babae. Ngumiti na lamang si Beatrice. Sapat na sa amin ang mapag-aral ka at matupad ang mga pangarap mo. Walang sayang na pera kung worth it naman ang paggagamitan nito. Basta't mag-aral ka ng mabuti ha. Nakangiting sabi ni Beatrice. Ngumiti lamang siya at nagpasalamat rito. Pag-uwi ni Shane, kaagad niyang sinabi sa ina ang magandang balita. Tuwang-tuwa naman ito. Ang swerte mo anak. Napakabuti mo kasi. Kahit pinagpapala ka. Soon ay magkakaroon na rin ako ng attorney na anak. Proud na sabi ni Melanie. Natuwa rin si Sunshine sa nalaman. Nagsimula na ngang mag-aral si Shane ng pag-aabuga siya. Mahirap pero kakayanin niya. Inspirasyon niya ang kanyang magulang at pati na rin si Beatrice na tumutulong sa kanya sa pag-aaral. May mga naging malapit siyang kaibigan noon. Mabilis na lumipas ang mga araw at pati na rin buwan
at pati na rin taon hanggang sa graduate na nga siya. Hindi niya akalain na isa siya sa may karangalan sa graduation. Sabi ni nanay, kayo na lang raw po ang sumama sa akin sa pagkuha ng certificate. Sabi ni Shane kay Beatrice nang nasa opisina siya ng babae. Naroon lang siya para tumambay. Nagangat ng tingin si Beatrice sa tumaling. Ang nanay mo ang dapat nakasama mo sa pag-akyat, Shane. Kahit akong nagpaaral sa'yo, deserve niyo yun dahil siya ang iyong ina. Nakangiting sabi ni Beatrice. Tumangu-tango siya at tumayo na at niyakap si Beatrice. Nagulat ang babae sa ginawa niya. Nagpasalamat si Shane rito dahil hindi nito iyon makakamit kung wala ang tulong ni Beatrice. Sinabi naman ni Beatrice na siya rin ang gumawa ng paraan para makapagtapos. Ginawa lang silang daan para matupad ang pangarap niya. Nangako naman si Shane na magiging isang mabuti siyang abogado. At doon siya sa malinis na paraan. Sumapit ang araw ng graduation. Makikita sa mukha ng mga magtatapos ang saya. Dahil sa nakalipas silang 5 taon, sa wakas ay gagraduate na rin sila. Halos magkanda iyak-iyak si Melanie nang makita si Shane na nakasuot ng itim na toga. Nay, huwag pong masyadong umiyak ha. Baka kumalat ang makeup mo. Biro ni Shane sa ina. Natawa naman si Beatrice. Hindi pumunta si Rodolfo dahil marami raw itong ginagawa. Paano ba naman kasi? Gagraduate ka na, anak. Sino ba naman ang hindi maiiyak kung magkakaroon ka ng anak na abogada? Emosyonal na sabi ni Melanie. Niyakap na lamang ni Shane ang ina at naroon rin ang kanyang mga kapatid. Niyakap na lamang ni Shane ang kanyang ina. Naroon rin ang kanyang kapatid na si Sunshine. Nagpunta silang mag-ina sa kani-kanilang upuan. Nasa tabi lamang si Beatrice dahil kukuha pa siya ng litrato. Binabati ito ng mga taong nakakilala sa babae. Ilang sandali lang ay nagsimula na nga ang programa hanggang sa tawagin ang kanyang pangalan. Sabay na silang umakyat ng stage ng kanyang ina. Naroon si Beatrice na kumukuha ng larawan nila. Nang matapos ang seremonya, nagbatian na ang mga nagtapos sa isa't isa. Sumakay na sila sa sasakyan ni Beatrice. Simpleng salo-salo lamang sa isang kainan. Ang laki ang mga mata ni Shane nang sa isang class restaurant sila dinala ni Beatrice. Regalo ni Dad sa'yo. Alam mo naman yon, mahilig sa surprise. Ganyan na ganyan siya sa akin. Natatawang sabi ni Beatrice. Pumasok na sila sa loob ng restaurant at kumain. Habang naghihintay sa bar exam, nagtrabaho muna siya sa law firm ni Beatrice. Isinabay niya ang pagre-review sa trabaho. Natutuwa naman si Beatrice kay Shane. Dumating ang exam at inihandaan niya na ang kanyang sarili. Napabuntong hininga na lamang siya nang matapos sagutan ng huling tanong. Siyak na makakapasa ka. Puno ng kumpiyansang sabi ni Beatrice. Napangiti na lamang at tumango si Shane. Sinabi niya na makakapasa siya. Dumating ang resulta ng exam. Excited si Shane na malaman ang resulta. Ganoon na lamang ang saya niya nang makita na isa siya sa nakapasa. Halos magtatatalon siya sa tuwa. Maging si Beatrice ay natuwa sa nalaman. Makalipas ang 2 taon, tinulungan siya ni Beatrice na magkaroon ng sariling law firm dahil na rin sa dumadami na ang kanyang kliyente. Hindi akalain ni Shane na mag-i-enjoy siya sa ginagawa. Marami siyang natutulungan na tao at hindi ganoon kalaki ang singil niya sa serbisyo. Yun naman talaga ang goal niya. Kaya siya nag-aral ng abogasya ay para makatulong sa kapwa. Nabigyan niya na rin ng maayos na tirahan ng kanyang pamilya.